Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor John Panis po ng Hope of Christ Bible Baptist Church. At sa muli po, ang inyong abang lingkod ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa pagdiliho na muli pong makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa ating kalakitaan ngayong pong umaga. At ang ating pong pagbabasahin ay masusumpungan po natin. So ang sabi po dyan sa Colossians chapter 2, verse 6 up to 7, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Tayo po ay sandaling manalangin. Sa iyo po, aming Diyos, panalangin Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa opportunity na muli pong makapagbahagi po ng iyong banal salita sa pagkakataon nito, Panginoon. Hiling po namin ang iyong pong patnubay gabi sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan, the title of our devotion, ang ating mensahe ngayong umaga, Be Spiritually Rooted. Be spiritually rooted. Okay, so spiritually rooted, ano po? So, sabi dito sa Bible, bilang mga tumanggap sa Panginoon, bilang tagapagligtas, sabi dito, umakad tayo sa Panginoon. At ang sinasabihan po ng Panginoon ni Pablo dito ay ang mga tumanggap sa Kanya. So, lahat ng yung tumanggap sa Panginoon, yung po ang sinasabihan ng Apostle Pablo. So, yung mga tumanggap sa Panginoon, ang sabi ni Paul, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, tayo po ay lumakad sa Panginoon. Kung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, mananampalataya ka na, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, so ikaw po ay ini-encourage na at sinasabihan. So, Apostle Paul admonish us na tayo po ay lumakad sa Panginoon. Ibig sabihin, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, to make it sure na nasa kalooban tayo ng Diyos, see to it na sinasangayon po tayo ng banal na kasulatan. At pag tayo po ay lumakad sa Panginoon, ito po yung magiging result sa ating buhay, ay ang tayo po ay maging rooted. Okay? So, tayo po ay magiging rooted. So, number one, pag lumakad ka sa Panginoon, patuloy ka sa Kanya, so you will be rooted spiritually. Okay, alam niyo po, pag tayo po ay naging rooted spiritually, makikita po natin mabuti na kahit ano pong pagsubok, uunos ng buhay, manatili tayo nakatayo kasi rooted tayo. Kahit po ang diablo, hindi po tayo kayang gunutin ng ganun na lang kadali kasi marami tayong ugat, nakabaon. Kung sa puno, talagang maraming ugat at nakabaon, malalim ang pagkakabaon. Kaya hindi po kayang bunutin. So, spiritually speaking, kung tayo po ay rooted spiritually, hindi rin po tayo po pwedeng mawala po sa ating pananampalataya. So, hindi tayo matitinag. Ano po? So, rooted. And pangalawa po, build up. So, tayo po ay build up spiritually. Ano po? At pag build up tayo, tapos establish tayo, so our faith will become dependable, okay? And reliable. At hindi na po tayo masyadong alalahanin ng ating pastor kung ikaw ay member ng church, sapagkat ikaw ay established na. So pag established ka na, hindi ka na alalahanin, kundi ikaw ay magiging katuwang, kabahagi, kabalikat sa ministry. Kaya po nakakatuwa na ang isang Kristiyano ay rooted talaga sa salita po ng Diyos. Ano po? So, rooted tayo sa pamagitan ng patuloy na pakikinig at pananatili sa ating Panginoon. Kaya po, so tandaan po natin ito mga kapatid, yung ating Bible reading with understanding. So, ito po ay necessary po sa pagiging rooted. So, reading with understanding. Huwag po yung nagbabasa lang tayo pero wala namang pangunawa. Ano po? Okay? Maraming Kristiyano nagbasa ng Bible pero wala namang pagkaunawa. Ang daming verses na sa ulo,
pero hindi naman nasasabuhay. Ano po? Okay. Kaya po, mahalaga po ito mga kapatid na tayo po ay maging rooted through reading the Bible, tapos continue in the church, kasi po doon sa pagpapanatili natin sa church, doon po tayo matututo, doon tayo ma-educate, doon tayo matitrain. Okay, so sa pamagitan po noon, yun ay makakatulong po sa atin para tayo po ay maging rooted, then build up, and establish sa ating pananampalataya sa Panginoon. So kaya po, yan lang po aking masasabi sa mga kabatiran na patuloy lang po tayo. Manatili tayo sa simbahan, manatili tayo sa salita ng Diyos, at manatili tayong naglilingkod sa Panginoon. Lumakad tayo sa Panginoon na ayon sa kalooban. Nang sa ganun po, tayo po ay ugatan sa ating pananampalataya. Huwag po tayong lipat ng lipat kung saan-saan. Maraming Kristyano na lipat doon, lipat dito. Pag ganun po mga kapatid, wala pong paglago na mangyayari sa isang Kristyano. Affected po yung growth. Kaya po, stay from where you are because God, you can be bloom where you are planted. Okay, so salamat po sa umagang ito na tayo po ay naging kabahagi po ng ating morning devotion, that's 7 PD morning devotion na ating pong ginagawa sa tuwi-tuwi na. Kaya salamat po sa ating pong mga kapatiran at tayo po ay manalangin. Sa iyo po, aming Diyos, banal naming Ama, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong salita na aming pong nabasa at natutunan ngayong umaga. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Bless you po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging banal na pangalan ni Jesus. Amen.